So bago natin simulan itong vlog na ito, ipapakita ko sa inyo 'tong picture na 'to. Oh, 'di ba bongga? Baka mamaya ay maging isa din sa cast ng Batang Quiapo itong si Carlos Yulo, 'no? Kung makikita niyo dito sa picture, eh, napakatangkad ni Coco compare kay Carlos Yulo. 'Di ba bigla siyang tumangkad, si Coco Martin alam naman natin na ang height ni Coco Martin is 5'7", 'di ba? Oh, tapos ito nga si Carlos Yulo ay 4'11". Nagkita lang siguro sila sa isang guesting 'no. At, eto nga pala, si Boss Toyo pala ay matagal nang hinihikayat ni Coco Martin na sumali sa Batang Quiapo. Bibigyan niya ng role dapat si Boss Toyo, pero si Boss Toyo hindi siya sinasagot. Sabi ni Coco Martin, "Inisnab mo ko, eh." Sabi niyang gano'n. Tapos sabi ni Boss Toyo, ay hindi sobrang busy lang daw talaga. Oh, kasi naman milyones na yung pera ni Boss Toyo, eh, tapos nga may plano pang kumandidato. Hindi natin alam kung wala talaga siyang interes na pasukin ang showbiz 'no, kagaya ng mga ibang mga vloggers na naaanyayahan na mag-guest dito sa Batang Quiapo. At ito nga si Carlos Yulo 'no, naku patok na patok lalo ang Batang Quiapo kung sakaling makukuha ito ni Coco Martin. Ano kayang role ang ibibigay niya dito kay Carlos Yulo, 'di ba? Isa kaya 'to sa runner? Magnanakaw din kaya 'to? Mawalang gabi sa inyong lahat at may warning na nga na meron daw bagyo sa kasalukuyan at lakas nga ng ulan dito sa Rizal. So anyway, this video is not intended to hate Batang Quiapo. It's just to raise awareness, no? Kasi bilang isang ina, nararamdaman ko na parang medyo may nagiging off dito sa Batang Quiapo, no? Since day one kasi, I have been a fan of this. Like I always say, kapag gumagawa ako ng vlog sa Batang Quiapo, eh, talagang since day one, since pilot episode, talagang nasubaybayan ko na siya. However, kasi merong mga hindi mga magagandang eksena at parang habang tumatagal ay mas nananaig yung kasamaan. At, yung bida natin mismo 'no, si Coco Martin mismo ay talagang naging masama na din siya, kung tutuusin 'no. Although nandun pa rin yung kanyang mga values. Values, meron bang values si ano? Although, a part of him is still may malambot pa rin na puso 'no, pero alam natin na pinasok na nga rin niya ang pagiging isang kriminal 'no. The fact na nagnanakaw siya, tapos may mga ang dami na niyang napatay. Actually nilista ko yun, eh. Yung mga napatay niya, ang dami na pala yung mga talagang tinegi doon. Napaganda talaga 'tong, palabas na 'to, pero hindi natin alam kung ano bang gustong paratingin nitong palabas na 'to. Kasi yung mga api lalo nagiging api. 'Di ba yung mga kababaihan kung hindi nare-rape, may mga abusive na household or mga abusive na nakaraan, 'di ba? So, hindi natin alam kung ano ba talaga 'no, bakit ganito puro parang hindi magaganda yung mga nangyayari at eto na nga 'no, yung pinaka-hate natin na kontrabidang si David, eh, lalo pa siya nagwawagi sa kanyang buhay. Especially right now na namatay na nga itong si Camille na nakaka-hurt talaga dahil si Camille yung parang, puwedeng maging susi para ma-reveal yung tunay na pagkatao nito ni David kahit on later part pa. Kasi kunwari sabihin na natin na nangyari nga yung nalaglag siya sa hagdan dito sa simbahan. Puwedeng gawin dun is parang magkaroon ng amnesia si Camille, 'di ba? Tapos hindi na malaman ni David kung nasaan siya, 'di ba? Hindi na siya nakagilap kumbaga. Tapos manunumbalik ngayon yung ano niya, yung memories niya. Tapos naisipan niya maghiganti dahil kay David kung bakit nawala ang kanyang baby sa kanyang sinapupunan. So, maghihiganti ngayon siya yung magiging susi ngayon, 'di ba? Para ma-booking. Although mas maganda kung mas matagal pang magiging masama ito si David, pero yung ine-expect natin dun sa trailer, yung ikalawang yugto ng Batang Quiapo, 'di ba? Parang meron dun, tsutsugin ito si David tapos may mga lumalabas pang mga, videos na napasok siya sa ataol, hindi totoong mangyayari yun. Kasi yung mga teaser na yan, minsan talagang sinasadya niya yun para mas maraming ma-lure na mga manonood 'no, para mas magkaroon ng thrill, pero hindi talaga yun yung mangyayari, parang to add spice lang talaga. Gano'n yung technique nila.
Ang dami-dami kasing mga ganyan before. So, alam ko na, ay, hindi 'to mangyayari, ganyan. Like ngayon nga na sobrang sama ni David at waging-wagi siya sa buhay. Nung sinugi niya ito, si Camille, nakuha pa niyang ngumiti. Grabe, sobrang kinikilabutan ako sa kanya. Napakasama niya. Of all the kontrabidas na I have watched, siya yung pinakamasama. Medyo nawawala yung inis ko sa kanya kapagka nakikita ko yung mga TikTok nila ni Yuki Takahashi, 'no. Kasi alam alam naman natin na palabas lang 'to, 'no, pero siguro effective lang talaga siya. Siguro magaling lang talaga siyang magdala ng pagiging kontrabida na hasa. Kasi nung unang-una hindi naman ako nagagalingan sa kanyang umarte, pero eto nung later part na, nung parang sobrang pinanindigan na niya 'tong pagiging David niya na ang sama-sama, eh, talagang nakakagitil. Sabi kasi nila 'di ba, kapag effective ang isang kontrabida, ibig sabihin nun, kapag naiinis ka sa kontrabidang ito, ibig sabihin nun effective yung role niya. Magaling siyang mag-execute ng kanyang role. So ito nga, in-internalize siguro ng husto ni David itong pagiging kontrabida, 'no? Well, napansin ko kasi 'di ba, si Elise yung ano, asawa niya, 'di ba? Si Elise kasi kontrabida din at napaka-effective din na kontrabida nito. Yung nakaraang teleserye niya, yung apat sila magkakapatid, yung sila Charlie Dizon, ang galing din niyang kontrabida dun. Tapos nangungulimbat din ng mga kayamanan ng mga tao, 'di ba? Iisa talaga yung ano, peg ng role nila nito ng kanyang asawa. Every scene, lalong nagiging api yung api. Katulad na nga lang ito nangyayari kay Marites 'no, hindi natin alam kung hanggang kailan siya magtitiis dito kay Lena. Si Tanggol, ilang beses namatayan, 'di ba, ng babaeng mahal niya. Oh, tapos ngayon hindi niya alam yung mangyayari sa buhay niya, hanggang ngayon hate pa rin siya ni Rigor. Tapos hindi niya nakakausap yung mga kamag-anak niya, mga kadugo niya, nanay niya, yung lola tinding niya, hindi niya nakikita. Wala siyang family, 'di ba? Tapos eto, palaboy-laboy siya, naghahanap siya ng magiging way para kasi gusto niya, ang target talaga niya is maging mayaman para hindi siya maging api. So merong moment na talagang umiwas ako manood ng Batang Quiapo, umiwas talaga. Meron talagang time na ayoko talagang manood kasi ang papangit ng mga nangyayari. Like sobrang nag-e-expect ka na something good to happen tapos ending, eh, disappointment lang, ganyan. So, parang siguro gano'n yung peg talaga nung palabas. Parang para inisin ka ng inisin, 'di ba? Yun nga lang, eh, parang ang tagal nagiging kawawa at api nung taong mga kawawa at api na in the first place, 'di ba?